mga DDS bumoto laban sa kanya? Bongo, Bato, Oo nga. Tolentino. I Sabi mean, kasi niya, come on. That's ridiculous. I don't believe that. Come di on. ba sabi niya, ang dalawang dahilan kung bakit siya natanggal, Chacha, di ba? At saka yung Pidea Liksiri, no? Yung mga bumoto sa kanya ay mga anti-Chacha, Kaya nga. including cheese. Pero ikaw naman kasi, Richard, nasusurpresa ka pa sa Philippine politics eh. Wala namang lohika eh. Wala namang lohika ang Philippine Hindi, politics. Ronald. Ha? Ikaw Iba na pa nga. rin. Tama. Ayan ka na Tama naman. si Zubiri eh. I've seen strange things. Pero yung kay Bato, Stranger na may Things. crocodile hug, Oo. crocodile tears. Tapos Stranger pupunta Things, sa oh, di kabila. ba? Oh, ayan ka na naman, naghahanap ka na naman ng method sa insanity eh. Naghahanap Walang, ka na naman ng walang method method. sa Madness chaos eh. lang. Madness lang. Wala nang method. Di ba? Oh. Oh, tama tayo siya. I've seen strange things. This is next level. Ikaw, Mark, anong basa mo? The whole Bato drum. Sa tingin mo, panalo si Bato dito? In a sense na ang taas ang publicity ni Bato. I mean, Alice Go and then Bato. Ay, Yun yung... hindi. Delikado Hindi. siya. Talagang Delikado. all Delikado. sides negative. Delikado Mais si Bato. siya, no? Delikado siya. Importante sa delikado. Delikado Nakasama siya. kasi importante sa Pilipino yung ano eh. May Yung isa- what do you call that? Yung pagiging loyal sa isang kumbaga pagiging yung loyalty ba? Kasi lumabas siya na parang ano eh, parang hudas nga eh. Yun yung termino Oo. Yun ginagamit yung eh. ginamit. Na Inudas. Oh, o even pagkatapos na he stuck out for you, yung diba? nagkadelikado, natanggal na nga siya. Tapos nakuha mo pang bumoto doon sa kabila. Oh. Na hindi naman kailangan yung boto mo. Di ba, pwede namang Oo. mag-ano ka, pero pinili mo yan para hindi ka makasama sa Bato, minorya. Bato. Oh, kahit naman sa mga Parang walang ano eh, walang alam Good mo, point, kahit sa good aming point. mga low, Richard, sa aming mga low life, kahit sa amin, no, there is honor among thieves. Kahit sa mga low life. Sa mga simpleng ikaw tao. kasi, Richard, hindi Simpleng ka low tao. life eh. Masyado, you're so up there. No, you're so up there. Oo. Pero Nandito ako sa pero Baguio. nandito kami sa Lusak, no? Kami nandito sa Lusak, kami naman, there is honor among thieves, no? Ayun yung kwan. Si Bato, parang Nakita ng tao yung sumayad na talaga eh. No, talagang sumayad eh. Pero ano, tingin ko yung deciding vote talaga diyan. Yung buong PDP block, no? Mukhang sila yung huling ano eh. Sila yung huling lumipat. Baka siya yung isa doon yung sinasabi ni Zubiri na nagtraidor na sinasabi, full support ako sa iyo. Tapos after the following day, hindi mo na makontak. Mukhang PDP yung nag-swing eh. Kaya yun yung reason siguro kung bakit niya masyadong pinapagbigyan yung Pidea Leaks, yung kay Kibuloy. Kasi yung block na yun, that is what's keeping him from Correct. losing yung kanyang Senate presidency na nakuha nung kabilang side. Oo. Pero Sir Ronald, sige mamaya na yung isang hearing medyo mas focus tayo dito eh. I mean, what the heck? What do you think about Jesus Escudero? Siya ngayon biglang nag-trending na yung kanyang school book na gusto niya maging presidente katulad ng idol niya si Ferdinand Marcos. Obviously hindi si Junior, si Senior. I mean, if you look at the position of Escudero, mas malapit siya sa DDS when it comes to some key issues like foreign policy, di ba? I haven't heard him criticizing China very much. I've heard him saying stuff about EDCA, saying stuff about, wag tayo masyado dun sa kampo ng Amerika, mga ganon. So, I think if you're DDS... Hindi pa nga yun eh. Hindi pa nga yun dahil si Mig Subiri, hindi lang friends ng mga Marcos. Siya talaga sumama sa kampanya, endorsing BBM. Si Cheese was a soft Lenny. Diba? Soft Lenny si Cheese. No? Kaya tapos, inamin ni Cheese nitong past 2 days, hindi niya binabago yung position niya against Chacha. So, what the hell is happening? No? What the hell? Pero ang malinaw naman kasi diyan, it's about division of spoils. No? Yung chairmanship, pinag-usapan natin dati yan eh. Richard, di ba? Yung tawag niya ni Ping Lacson, the culture of Congress, which is basically pork barrel, insertions, chairmanship, and other perks. Yun yung mahalaga eh. Kinakailangan balansehin yan ng Senate President. Yung Malacanang at saka yung separate republics, yung 24 separate republics. Mukhang hindi niya nabalanse. At mukhang akala niya, merong grupo doon na hawak niya, na solid sa kanya, para
na para hindi siya matanggal. Oh, coup No? proof. Coup proof. Akala mo proof siya. Nabudol pala siya. Nabudol pala siya noon, no? I've seen strange things, I'm telling you, Diba? Sir Ron. Nabudol siya. At panghuli, lahat ng bumoto sa kanya, laban sa kanya, no, ay re-electionist. Yung Yes. pito, yung pito Interesting. dun sa 15 Except Cynthia Villar. Except are Cynthia all Villar. re-electionist. Si Cynthia matatapos yung term. Pero yung mga, 'di ba, yung 6 are all re-electionist. Ibig sabihin, itong mga to, isang angulo rito, they want na, at hindi naman para tumakbo sa slate ng admin, pero at least hindi makalaban yung admin na ganun ka-sharp. They wanted to be not on the bad side of the administration. Diba? Ito yung isa sa pamamaraan nila. At nandun pa sila, lahat sa Victory Party sa Malacanang. Diba? Yung presidential sister lang ang wala ron. Interesting. No? Interesting. Oo. Good observation. Ikaw, Mark, anong basa mo? Ako naman, ang isang teorya ko din, baka naging factor din, yung paa ni Senator Bong Revilla. May ganun akong, nakita niyo ba yung last week? Oh, bastusan na to. Sabi niya, Ano di to? ba? Oo, bastusan na. Bastusan na to. But yun ang issue last week sa Senado eh. Oh. Kasi na-ACL si Senator Bong Revilla, nakakas. Tapos ang pinagtatalunan nila last week, ang gusto ni Zubiri, si Physically. Revilla to attend Physically. Senate hearings in person. Oh. Oo, physically. Si Revilla, sabi niya, namamaga nga. So baka naman pwedeng, sinabi pa ni Zubiri, pumunta ka sa event, nandun yung Pangulo. O kaya mo ding umattend dito. Parang Comatose ka ba? nakakainitan na, nakakapersonalan na. Comatose ka ba? Comatose ka ba? Di ba? Ganun pa siya, oh. Yeah. Oo. Zubiri said that, comatose ka ba? Daming ganap sa Senate. Hindi ko nakita. Ako kasi, hindi ako nakamove on dun kay Jonathan Morales at kay Jingo. Nakita ko na lang din nung natanggal na si Zubiri eh. Pero this happened last week. Lumalabas na. Just a few days before nag-roll yung pagsipa sa kanya. So kung marami baka sa before kanila, may they have plano na, axe to grind. nagtuloy-tuloy na yung plano. So marami sa kanila. They have So baka may ganun din yung angulo may eh. issues sila. Obviously, Cynthia Villar wanted to be the Senate President. So obviously, at the very least, medyo siguro in a way, she say, if not me, then maybe you shouldn't also be there for long. I don't know. Baka magalit si ma'am. No, but going back to this, Ronald, what do you see with the balance of power now that Escudero is there? And I won't be surprised if Escudero stays as Senate President even after next year's elections. Kasi sino bang napaka-senior na pwede bumalik? Lacson? Parang malabo eh, di ba? I don't know. Lacson, Soto. Soto, you're right. Oh. But you think he'll give way to Lacson, Soto. Escudero? Soto is almost sure. Yeah, 100%. Yeah. Well, yung karamihan kasi sa Senado ngayon galing sa Congress. Diba? Galing sa Congress eh. Si Lacson, si Soto, hindi yan galing sa Congress. Critical nga sila eh. Tingin nila yung sabi ni Senator Ping sa mga interview niya. No? Parang si Ping Lacson, walang pork barrel. Parang siyang Rene Sagisag eh, na walang pork barrel. At pinagmamalaki niya yan. At doon siya critical, doon sa mga senador na galing sa Kongreso. Hindi nawala yung kultura ng mga perks. Diba? Yun yung kanyang criticism. Pero, hindi magiging Senate President si Ping. Masyado siyang conscientious eh. Diba? Masyado siyang, lalo na sa budget. Lalo na sa budget. Lalo na sa budget. Hindi yan magbibigay ng mga perks. I-expose pa niya yung perks mo. Diba? Yung mga lump sum, yung mga yun yung kanyang expertise eh. Tanggalin yung mga double, triple reporting, tanggalin yung mga lump sum, diba? Kaya hindi siya magiging popular to be a Senate President. So it's down to Soto versus Cheese. Hindi natin alam if yung DDS makakapasok sila ng marami. What if they try to have a DDS Senate President? Kung marami sa kanilang makapasok. Ang problema kasi ni BBM, no? Wala kasi siyang kandidato for the Senate na organically sa kanya. Ang kanyang magiging slate ay kalahati ay adopted. Ibig sabihin ng adopted, pwedeng i-adopt din ng kabila. No? Hindi talaga miyembro niya. Ikalawa ay mga kandidato na inoffer ng mga partido na sasama sa kanyang ruling coalition. Nationalista, 4 yan. Yung kanilang tinutulak. Tapos yung NPC,
Si Pacquiao kasi at saka si Soto, NPC yan. Lakas NUCD, which is basically Bong Revilla, yung kanilang kandidato, pwedeng madagdagan. Pero yung nasyonalista, 4. Sino yan? Aimee, Pia, isang Villar, the daughter or the husband, at si Ariel Querubin. Yung tatlo, hindi sigurado ni BBM kung loyal sa kanya yon. Dahil yung mga Villar, yung presidential sister at saka si Pia have been very critical of the Marcos government. Pero tatanggapin niya sa kanyang slate. Dahil nga, magiging miyembro ng ruling coalition yung nasyonalista. So, may possibility na kahit yung slate ng administrasyon, kahit sila ay manalo, hindi sila loyal sa presidente. Maliban siguro sa 2 tulpo na nasa top 3. Pero yung 2 tulpo, hindi ako magugulat kung meron din silang sariling plano for 2028 na pwedeng hiwalay sa plano ng mga Marcoses. So medyo malungkot yung slate ni BBM. Napaka-powerful ng presidente sa midterm. Ang problema, wala siyang organic na kanya talaga. Wala siyang maasahan talaga dito. No? Oo. Wala siyang bongo bato na parang si Digong nun no? Oo, Na-i-push niya paano. yung magpapakamatay sa'yo. Yeah, but Oo. Ronald, Hindi lang Si magpapakamatay. Gadon, hindi ba si Gadon yun? Oo, yun. Lakas nun. Gadon. secretary. Loyalista. Oo, di ba? Kaya walang magpapakamatay para sa kanya, wala ring papatay. Yeah, but Paano yung mga binanggit mo, Mark? Parang papatay din yun para sa presidente. but Ronald, my issue is Ronald, hindi katulad namin na high life nindilo. No, Ronald, BBM siya rin sumakay lang kay Sara tapos bumaliktad din sa mga Dutertes. I mean, let's not forget his origin stories. BBM didn't win these elections on his own terms. Let's be very honest. Definitely. He owes this big time to the Dutertes. Pero he had 2 years na Sa 2 years, dapat naka-build up ka na ng sarili mo Diba? Dapat naka-ano ka na Yun ang sinasabi ko sa admin They should be using this time, for example, to build up someone like, kunyari, Sandro. Diba? Parang dapat ngayon nila binibuild up habang kainitan mo, kalakasan mo, pero wala So ang nangyayari, puro mga guest candidates, puro mga na hindi 100% sa'yo. Na hindi mo alam, anytime pwedeng bumaliktad, pwedeng tumalon. Oh, It's imagine not like, imagine mo, Richard. Imagine mo, Richard, kung after the midterms, hindi niya hawak ang Senado. Imagine mo. Kaya nga, delikado siya in a sense. Kaya nga sabi, cheese is there. And then, I don't know, Ben Tulfo wins, Bato wins, Bongo wins. Bongo is almost sure. Aimee wins. Let's say Tolentino makes it because in some surveys he has a chance. Then you have like 4, 5, 6, na hindi necessarily kay BBM. So, that could be tricky for him. Hindi kaya? I mean, hindi lang 4, 5, 6. Do something decisive. Napapasok pa lang. Yeah. The Macho Group, yung 4 na yon, hindi kanya yun. Hindi kanya yun. Lito Lapid, Tito Soto, Manny Pacquiao, si Ping Lacson. Yung 2 ron nakalaban niya, yung 3 ron nakalaban niya, di ba? Tito Soto nasa ibang slate, si Pacquiao tumakbo for president, si Ping Lacson tumakbo for president. Si Pacquiao ang pinaka-sharp ang banat kay BBM together with Isko. Yun yung mga pero kasama sila recently sa Jensen. I Ang think BBM going there to Jensen was part of him trying to build the coalition with Pacquiao. Ang original plano kasi yung mga secretaries niya ngayon Kasi mukhang si Abalos. Sila Abalos, sila Remulla, yun ang plano Kaso hindi put into motion hindi sumipa Si Abalos tutuloy pero mababa sa ratings. Yun kasi that's also in line din doon sa problema ng Palasyo with communication Kasi doon magaling yung DDS noon Yung nako-communicate yung mga ginagawa ng pangulo, nabi-build up yung mga mga nakapalibot doon sa pangulo. Yun ang kakulangan dito sa termino ni BBM yung communication para sa nagagawa niya and building up yung mga characters na talagang sa kanya. Nakikita ngayon yan sa mga he has to rely on other parties para lang manalo yung kanilang slate. Yes. I mean, kaya nga that's what I'm saying It all goes down pa rin sa ICC, di ba?
Which is something I want to talk to you guys about kasi nangyari na ultimately itong ICC decision on Netanyahu and obviously sinama rin ng Hamas. Let's slightly talk about the ICC issue because that option is now suddenly coming back into the fourth because if you're BBM right now, your still best card to strike down at your opponents, real rivals here, is still the ICC issue, and then let's transition to Riza Ontiveros and the other side. Kasi dapat pag-usapan din natin because maybe Riza Ontiveros is having back-to-back, diba? Okay yung kay Kibuloy, okay ito dito. I mean, maybe she's building the momentum finally. So pag-usapan din natin sa susunod na episodes yan. Thank you very much, gentlemen. Okay, guys, ito pag-usapan natin ito. So the ICC has already come up with this ruling as we discussed in the previous episodes. Tama pala yung rumors na there will be a warrant of arrest not only for Hamas leaders involved on sa October 7 massacres, but also for top Israeli leaders, including Netanyahu, for the conduct of war on Gaza over the past 7-8 months. Ikaw, Mark, I want to ask you first, as someone who's not a Middle East specialist or someone who not necessarily specializes in foreign affairs, but who follows the news and all, what is your understanding of itong ICC decision na yan? Hindi ko din alam kung i-implement nila eh. Right. Saka medyo ano din ako na kung paano ba yan makakaapekto dito sa sarili nating mga issues with the ICC eh. Kasi kung doon magkaka-problem sila kaya paano din dito sa atin eh, or will it be more positive sa atin kasi hindi nila mahuli si Netanyahu, baka si Duterte tutuluyan nila. So sinusundan ko pero masalimot eh kasi nito lang 'di ba parang may tatlong bansa na bumoto na statehood ng Palestine. Ireland, Norway and Spain. Oo, kaya mas lalong umiinit yung storya talaga kaya hindi ko talaga mabasa kung how this will all end, kung paano mapupunta yung yung issue na yan. Worried lang ako how it Mark, I want to ask you, sorry. But Mark, I want to ask you before I ask Ron, I mean, in a sense, what about we read it a different way? Because of course, one way to read it is that this is the beginning of isolation for Israel because now you have Norway, many European countries joining the Palestine side. Now you have 146 countries recognizing Palestine based on 1967 borders. I can go on and on about it. US is also isolated now because US is now threatening ICC with sanctions, including the Biden administration. Para sa akin, mukhang malabo manalo si Biden. I mean, from South Carolina, San Francisco, everywhere I go, no one is excited about Biden and everyone is angry at Biden and all. So I'm looking at this being disaster for US also in the sense that the same US was supporting ICC when they issued warrant of arrest against Putin, and then now suddenly dito, they want to threaten ICC. I mean, this is crazy. You can disagree with them, but ibang usapan na you threaten them. But the other way of looking at this is bilang Pilipino, and Ronald, you can also talk about this. I mean, parang a part of me naiinsulto ako because ang bilis nag-issue ng warrant of arrest dun sa Ukraine, relatively quick din dito sa laban kay Netanyahu, etc. Yung Pilipinas, ilang libong namatay? 20-30,000. Kailan pa? 2017, 2018, 2019. Hanggang ngayon, wala pa rin warrant of arrest. So the Pinoy in me is like, what's going on? Hindi ba tayo kasing tao ng mga ibang tao? Bakit parang ang tagal yung sa atin? Considering, hindi naman tayo in the war zone eh. Nagkaroon naman ng investigation. Why is it taking so long in the Philippines? Parang bilis dun sa ibang bansa. What's going on here? So, is there a double standard in terms of prioritization of the cases? It's about the great game. It's about the superpower game. Iba yung measurement nila sa superpower game eh. 'Di ba? Yung kay Putin ang bilis eh. Parang may kaso ba? Biglang naglabas na lang na international warrant. Alam naman nila hindi nila mahuhuli si Putin. Pero it's more political eh. It's more political. Ganon din yung tingin nila kay Netanyahu. With the Americans backing Netanyahu, very sharp yung banat ni Biden sa ICC, hindi naman talaga mahuhuli si Netanyahu. In the balance sheet, panalo yung Hamas. Dahil yung Hamas, matagal nang wanted yung mga yan. Diba? Wala silang pake. Yeah. Yung warrant nila, mas matindi sa ICC. Dahil ang kinakaharap nila, rendition, assassination, Mossad, CIA, diba? Mas threatening yun kesa sa ICC. No? Pero, sa desisyon na yan ng ICC, lamang na lamang ang Hamas.
Di ba? Lamang na lamang. Ang damage diyan ay sa Israel at saka sa US, no? Yung kay Digong kasi, yung kay yung kay Digong kasi ay dumadaan sila sa talagang proseso. Most of the cases sa ICC 7 to 8 years eh. 7 to 8 years. Yeah, yung Dito kay Libya Putin, case, Iraq case, oh, those took a long time. warning, preliminary examination, preliminary investigation, trial, tapos appeal, tapos final verdict. Ganun yung process eh. Dito, tinalunan yung na yun eh. Why? Because this is about the great game. This is about a defining global issue. Si Digong hindi pa defining eh as a global issue. Si Digong nasa level ng mga warlords sa Sudan. Nasa level siya ng mga It's seen as warlords. like a kind of a crazy third world colonial wacko, Diba? right? Nasa level siya ng Liberia, nasa level siya ng Congo, di ba? Yan, nasa level siya ng ganun eh. Pero ang kaibahan kay Digong, the first Asian na nakasuhan sa ICC. Kaya hindi rin basta-basta yung kay Digong, no? Kailangan mag-deliver yung ICC diyan dahil galit sa kanila yung ibang mga bansa like the African countries. Bakit kami lang lagi? Di ba? Bakit kami lang lagi? So, yun naman yung distinction nung kay Digong. Diyan. Pero tama yung sabi ni Mark, malamang hindi naman yan mahuli. Pero wag mong kalimutan na Richard, 15 sa may warrant sa ICC ay at large. At large. Dalawa ang namatay na habang at large. So, ibig sabihin, marami sa mga binibigyan ng warrant ng ICC, hindi naman talaga nahuhuli. Siguro 50-50. No? 50-50. No? Yung mga nahuhuli at saka hindi. Kaya hindi bago na hindi nahuhuli. Pero ibang level. Yung kay Putin, yung kay Netanyahu is more political. Dun sa great game. Political in a sense of having a say in a issue of global relevance, right? Kasi yes. it's great game in a sense of making sure they navigate global powers. Well, they pissed off both US and Russia in the past. Yeah. So that's pretty, audacious for ICC to do that, taking on both Russia and the US at the same time, not to mention Israel, right? Well, So binabalance rin nila. Halimbawa, na-please nila yung US kay Putin, no? Na-please naman nila yung China at saka yung Russia kay Netanyahu. Diba? So medyo tabla. Hindi naman sasabihin na and Hamas, nilagay rin nila yung Hamas. So at least sila ma-Hamas. pero wala. Tatawanan lang yun eh. Diba? Mas matindi yung mga kaso ng Hamas. Long before itong ICC. Diba? Talagang kanyan eh. For liquidation yung mga yan eh. Pag inabutan niya ng Mossad o CIA, patay yung mga yan eh. Yeah. Diba? Hindi yan huhulihin. Yeah. Diba? ICC is their last concern. Now, Mark, ikaw, put yourself in shoes of Digong and let's say medyo matino ka pa rin mag-isip, medyo straight. You're watching this news. How are you gonna read it? Na parang matapang tong ICC, it's just a matter of time, or matapang lang sila hanggang warrant of arrest pero BBM pa rin eh. And wala, mahina tong si BBM, mahina din ng ICC. Like, how do you think Duterte will read the situation if you were in his shoes? Yung nangyayari sa ICC sa ibang bansa, na yung ginagawa nila. nag-ituring laban sa Israel even if tinakot sila ng US, tinitreaten sila ng US. Hindi, pero yun yung bala ni Digong in terms of public perception sa ICC. Kasi yun din ang tingnan nyo, di ba? Yung sa US na inaano nyo, anong sinasabi nila tungkol sa ICC? Kung US nga, ganyan ang sinasabi sa ICC, di ba? So, doon siya nagkakabala. Anti-US siya. Yeah, yun nga. Kaya nga, kumbaga, mensahe niya doon sa kabilang side na, di ba mga pro-US kayo? O tingnan nyo kung anong sinasabi ng US tungkol sa ICC. Yeah. O yung amo nyo, pati amo nyo, galit sa ICC. Bakit kayo nakikinig? So parang bala niya para to justify yung kanyang pagtutol sa ICC. Mark, pero bottom line na, kasi kung paglabas ng warrant niya, bakit mo binigay ng technique yung kabila? Gagamitin ng DDS. Ayun nga, patay, nakikinig. Mark, hindi mo ba alam, pinapakinggan tayo ng Malacanang, ng oposisyon, ng DDS. Nabigyan ko sila ng Ronald yan, pag nakipag-meeting tayo. Well, ganda na episode niya, yung ganitong episode niya. Aba, nanood talaga sa atin ng mga tao. Patay tayo dyan. So Mark, ikaw ang sisisihin ko kung yun yung line ng DDS. Kung yun na yung talking points nila. Si Maharlika, yun na yung sasabihin bukas.
Mark, para kang Alex Go rin, may pagka-Alice Go ka rin. Medyo hindi natin alam kung double agent. Oh. Ikaw, Sir Ron, Tinanong mo ko eh. Actually, Pero kasalanan mo din, Richard eh. sinetap kita. Kasalanan ko to. ang problema kasi maraming kakainin ng mga DDS. Dahil ang banat nila sa ICC, tool ng mga Western powers. Tool yan ng US. Tapos ngayon, sasabihin nila, ay okay pala. Sasabihin nila, okay pala. Pati yung mga tao ng US, kinakasuhan. So medyo mahihirapan din sila Digong, yung mga DDS, na gamitin yan for their own advantage. Dahil for a long time, yun ang banat di ba to? Itong ICC ay hawak ng Europeans at saka ng US. Ito, lumabas. Di nasira yung kanilang argumento. At saka Oh, hindi bottom line naman yung ano eh. hindi Kasi siya white. kasi maglalabas naman talaga ng warrant siyang ICC kay Digong. Ang bottom line naman yung aaresto sa kanya dito. Yung kung meron bang enough balls yung administrasyon to implement itong warrant of arrest at arestuhin talaga si Digong at ipadala sa Europa. Parang doon pa rin naman mag-aano eh, doon pa rin. Parang kay Teves, di ba? May warrant naman dito si Teves eh, pero it's a matter of yung mga taga Timor-Leste kung ipapadala ba siya dito sa atin or mananatili doon or hindi nila Sa golf actingan course. yung Or tuloy-tuloy ang golf course na. Now, okay, so the question right now is actually irrelevant what Duterte thinks. If you are BBM and you're looking at this, how are you gonna think? Because, Ronald, I'm gonna say actually na the way I slightly disagree with you in the sense na I think I'm a little bit more pessimistic now is because if you're BBM and you look at US, you're Beshi, right? Your patron in a way, I mean, no offense, attacking ICC and sanctioning ICC, parang I'm not sure you wanna side with I don't know because yun yung sinasabi ni Attorney Carranza among others months earlier this year na ang US ay talagang anti-ICC yan ever since. At malabo na they will put pressure on BBM to go after Duterte on this issue. Kaya parang weird lang yung nangyari kay Putin. That was very convenient lang. But I don't know. I mean, if you're BBM right now, hindi pa parang you have even more excuse? Pero Richard, ang US dati pang anti-ICC yan. Pero pag merong kukunin ng mga warlords ang ICC sa Africa, ang tumutulong sa kanila US. Yung rendition is basically American, no? Yung tumutulong sila sa kanila kay Milosevic are the Americans. So, ang US kasi as a superpower, wala naman yung fixed na position eh. No, yan yung at ngayon at malinaw sa agenda nila dito sa Pilipinas at dito sa rehiyon, ang tao ng China sa Pilipinas ay si Digong. At si Digong at ang kanyang anak ay may possibility na manalo. At kung may possibility na manalo, yari ang interest ng US, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa region. Yun yung calculus ng US eh. Nagbabago. Yung calculus nila can change overnight. Over Putin, over Netanyahu, over Digong. Ang mahalaga, ano ba yung kanilang interest? Ano ba yung walang prinsipyo yan. It's a matter of it has nothing to do with that. It has nothing to do with that, no? Ang malinaw, si Digong ang tao ng China sa Pilipinas. Beshi ni Xi Jinping eh. Yun yung mas fundamental. And probably the Americans will let the Europeans do their magic, diba? Because Germany strongly supports ICC even though it went against Israel this time. Yes, saka hindi naman kailangan sabihin ng America publicly kay BBM, "Hoy, no? Hoy, galang mo yung ICC. Hoy, tulungan mo yung ICC." I doubt they'll say that ever. Ibubulong lang yan eh. Ibubulong lang yan. Comrade BBM, no? Kalaban mo yan, no? Yung iyong survival nakatali diyan. Yeah. Yan ang binubuhusan ng China ng tulong, no? Dispatchahin mo na. No, bubulong lang 'yon. Bubulong. Wala kang makikitang public display ang US dito sa usapin na yan. Yeah, I mean the way I look at it, it would be weird for US to say okay ulit ang ICC. I mean there will be a total joke. They'll say okay kay Putin, ay okay Netanyahu, ay okay kay Digong. I mean they will. So ang mangyari dapat shut up lang sila. Mag-shut up lang ang US. Parang weird naman pag mag-total shut up ang US sa issue ng Duterte. But the thing is, si BBM naman hanggang ngayon is not din pro-ICC eh.
ang official statement niya is hindi pa rin tayo makikipagtulungan sa ICC eh. So, pareho sila ng US Kahit, until he's not. kahit binibrief na siya ng DOJ tungkol Kahit doon. brief na siya, hindi pa rin. So, yan ang kanyang stand talaga until he changes his mind. Which he can do overnight. Oh, dahil presidente ka. So parang US na rin. So parang US din Ayun siya nga. any moment. Convenience lang sa kanya, di ba? Oo, so di ko nalalayo. Lalo na last week. Diba, Mark? Unless magkaroon ng situation na tali yung kanyang kamay, kailangan niya sundin talaga yung ICC. Kaya kahit ayaw niya, Pero papatupad tingnan niya. mo, Mark, last week, the sharpest na banat niya sa destabilization. Blatant destabilization. Hindi lang niya binanatan ng destabilization. Binanatan niya yung blatant destabilization habang si Sarah nasa likod niya, poker faced. Diba? Ibig sabihin, inamin niya na may destabilization. At hindi lang simpleng destabilization. Diyan, baka naka-fentanyl. Eh ngayon, tawag na blatant destabilization, no? Ang gulo. So, okay, in short, it's in the eyes of the beholder. Kung mangyari dito, kung anong trip ng US at BBM, gagawin nila yan. At mukhang para sila, hindi nila trip si Duterte. So Miss Universe. Yeah. Miss Universe. No. Ano naman to, Jonathan Morales? No, sir. No. Baka ma-Jingo Estrada tayo. Hindi katulad ng butihin senador. Hindi ako convicted. Ayan tayo. No. Ito, parang hindi kasama dun sa ano natin. Sa usapan. Script natin, Jonathan. Si Jonathan Morales, hindi man lang nag-chair your chairman, wala siyang ina-address, sumasagot lang siya on his own. So talagang si Bato nga nagpaano kay Zubiri. Hindi, joke lang. Let's transition now to the next important topic, West Philippine Sea. Pag-usapan natin before we go to the penultimate issue of opposition. And eto na ba, is Riza Ontiveros, has her moment has finally arrived? Pag-usapan natin yan. Thank you very much. Sir Ronald, no. Yung ganun, di ba to? Baka makasingit eh. Okay, ito. Talaga kinabahan ako. Wag, Sir Ronald. Mute natin. Ito na, pag-usapan natin. West Philippine Sea, Sir Ronald. Actually si Mark, tanongin ko muna si Mark. Mark, can you tell us a little bit about etong atin to? Yan, kasama yan. Flotilla na yan. Kasi nakita ko, nag-vlogger ka dyan, di ba? Kamusta? Nandun pala si Sir Ronald, di kami nag-abot. Nung gabi siya, ako nandun nung umaga, nung pag-alis. So, meron kasi kami mga vloggers na sinamahan na sumama doon sa atin ito. So, mga pro-admin na vloggers, tapos sinatid namin at sinend off namin yung mga sumakay doon sa journey na yon. At I also got the chance to speak mismo doon sa mga fisherman, doon sa mga nakatira doon sa lugar, and mas nakakaano pag nakausap mo sila diretso. Mark, please tell us what you have been hearing from our community on the ground before I go to one of the chief organizers dito sa RRM. Yung kung paano sila i-harass, kung paano sila takutin, minsan may hawak na baril, minsan may kumpara doon sa mga ibang claimants doon sa lugar, na for example Vietnam or ibang bansa, na pag nakikita sila kakawayan lang daw sila. Ganun lang. Pero pag galing na sa China, nandun na yung pambubuli, pananakot. So parang naging parte na nung kanilang hanap buhay sa pangingisda sa dagat. Kaya mas nakaintindihan mo yung pinaglalaban natin dito sa West Philippine Sea at kung gaano kagrabe yung pambubuli sa atin nitong bansang China. Tapos nandun na sila Father si Running Priest, si Father Reyes, tapos mga media, si Gretchen Ho from B5 was there. Yun. Speaking of kanina pinag-uusapan natin yung Miss Universe and yung beauty and nakita ko, first time ko makita in person. Napakaganda pala lalo in person. Si Paeng. David. Ayan, matalino na beautiful inside and out. Kaya bilib na bilib ako dun sa pag-organize nila nung... Tenista din yan. Puro kayo mga tenista. Kayo, Gretchen, ikaw, puro kayo mga tenista. Talagang have each other's back.